It's the biggest concert of Christian artists in years. With over 100 singers, dancers, musicians, and theater actors. Get ready to sing and praise like never before. In Beyond Measure, CBN Asia's 30th anniversary celebration. Join us on September 24, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. Get your tickets now before it runs out. Paano magiging mabuting asawa ang isang dating chick boy? Lumaking hiwalay ang mga magulang, magiging mabuti kaya siyang ama? The John Carampot Jr. Story. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Upang maging ganap na malaya sa gapos ng nakaraang pamumuhay, sumailalim si John sa isang inner healing and deliverance service. Minsan pang nangusap ang Diyos sa kanya. Yung sinasabi ng pastor, kasi sabi niya meron tayong kagalingan sa panlabas. Sabi niya, ikaw na binago ng Panginoon, ay inanyayahan kita sa harapan at nais kong ipag-pray kita. Ang sabi ng Lord na nagriso sa isip ko, ibigyan kita ng bagong makakasama, ng bagong makaka-fellowship mo. Nagbigay din ito sa kanilang dalawa upang mas mapalapit sa Diyos. Masaya na po na hindi namin ginagawa before na mag-pray together dahil siya lang po yung, alam ko nag-pray siya personally. At yun yung prayer namin na magpatuloy pa na yung relasyon namin, ingatan niya at yung pagbabago ng ginawa niya sa mag-last talaga. Yun yung aming, na hindi na bumalik pa sa dati. Sobrang ibang-iba talaga na siya pa yung mag-pray tayo, ganito, pag-gising, mag-pray tayo, pag ganito. Sa pagkakataong ding yun, nakamta ni John ang paghilom ng Diyos sa kanyang puso. Karoon ng agad, ng transformation. Yung sinisigarilyo ko, sinendan ko siya, iba na yung lasa. Yung iniinom ko, nag-iba na yung lasa. Parang, ganun pa ng Lord. Kapag kinausap ka niya at tumugon ka, totally, aalisin niya yung hadlang para tumugon sa magamit ako sa kung ano yung plano niya sa akin. Dagdag pa rito, bilang tanda rin ng kanilang pagmamahalan ay kinasal na si John at Jacqueline taong 2012. Namuhay na rin tayong matuwid. Ituwid na rin natin yung relasyon natin. Yun po yung naging po sa kanya. Pumayag naman siya. Ando yung excitement pa rin na, wow, ikakasal na ba talaga ako? Parang ganun, sa babaeng minamahal ko. Parang ganon. Ito pala talaga yung mga gusto ng babae, maikasal ka sa taong mahal mo. Lumipas ang ilang taon, si Jacqueline ay naging worship leader ng kanilang local church at sinunod din ni John ang panawagan ng Diyos na maging pastor mula sa Korea na ngayon ay nasa Pilipinas na. Hangad niyang maibahagi ang salita ng Diyos sa iba't ibang panig ng mundo. Ang tinitignan ko sa paglilingkod sa Panginoon, hindi para dun sa mga tao. Kung sabi ko, kung dati very selfish ako, ngayon gusto kong paggamit talaga. Sa faith journey ni John, ito ang kanyang natutunan. Tested and proven sa ating Diyos na kahit napakasama mo in the past, kahit na anuman kamalian ang tinahak mo in the past, ikaw man yung naging karumadumal na tao in the past, but still ang Diyos ay Diyos. He is a God of second chance. Kaya niyang baguhin ang kahit sinong tao. Alam mo, totoo yan, Eric, no? When you truly surrender everything to Jesus, no? Bibigyan ka niya ng new heart. You become a new creation. Na yung mga bagay na gustong-gusto mo dati. Kunwari, you love to drink, to get drunk. You love to, mambabae ka. Biglang mawawala talaga yun. Talagang mawawala yung taste mo for that. Of course, you can get tempted again next time. But meaning at that moment when you ask the Lord and you surrender it, He can do a miracle in your life na biglang mawawala yung taste mo. And it's really a transformation done by Jesus. Tama yun, kasi it's in the Bible naman, di ba? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Di ba? You're a new creation, new taste buds. Yes. New desires, new cravings for life. Yung kwento po ni John reminds me of the meaning of being sanctified. Another term of sanctified is to be set apart. At tulad ni John na dumaan sa maraming pagkakamali, it was his decision to hold on to God's word that has kept him in the straight path.
Maraming gabay sa mundong ito na maaaring magturo sa atin ng direksyon sa buhay. But there is only one real truth, and that is the Word of God. Para siyang compass na laging patungo sa tamang direksyon. In John 17:17, it says, "Sanctify them by the truth. Your word is truth." Kapag sinunod natin ang salita ng Diyos, binubukod tayo nito sa kasalanan at nililinis. Kung nais mong maging tama ang iyong buhay tulad ni John at maging sandigan ang Diyos, maaari kang sumunod sa isang maikling panalangin by making Jesus your Savior starting today. And just like the story that we just saw sa buhay ni John, nakita natin na kung kahit gaanong kadilim, kahit gaanong karumi ang iyong nakaraan, kaya kang linisin at baguhin ng Diyos. Kailangan mo lamang ay manampalataya sa Kanya. Magtiwala at maniwala na kayang gawin ito ng Diyos sa buhay mo. Kahit sino ka pa, mahal ka ng Diyos. Manalangin tayo. Aming Diyos, Ama sa langit, nananampalataya po ako sa inyo ngayon. Naniniwala na kaya niyo pong baguhin ang aking buhay, kaya niyo pong linisin ang aking pagkatao, ang aking puso mula sa karumihan ng aking nakaraan. Maraming salamat dahil hindi po niyo ako sinukuan. Hindi po kayo nag-give up sa akin kahit maraming beses na po akong nag-give up. Maraming beses ko po kayong ni-reject. But you stayed loving, forgiving, merciful, gracious, compassionate sa kagaya ko. Kaya Panginoon, ngayong oras sa ito, aming Diyos Ama sa langit, tinatanggap ko po ang libreng regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat po sa bagong simula na kasama ka at sa bagong buhay na mayroon ako kasama ka, Panginoon. Maraming salamat po sa kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen. Join Gary V, Dulce, Sam Concepcion, and many more surprise guests in Beyond Measure, CBN Asia's 30th anniversary concert on September 24th at Smart Araneta Coliseum. Scan the QR code to go to the ticket order form, fill out the form, and submit. Proceed with the donation process at the CBN Asia giving page. Type the donation value of your tickets. Don't forget to include Beyond Measure in the donation notes field and expect to receive an email and SMS confirmation from CBN Asia. See you at the concert, and together, let's celebrate God's faithfulness beyond measure. Para kay Yahweh. Hey! Welcome back to the show, and we have with us on the set, John. It's good to have you here again, John. Thank you. After many years of living in John, you and Jacqueline, nag-decide kayo na magpakasal na. So, ano yung nag-udyok sa inyo na, to get married after 10 years, of living together? First of all, yung ating yung ating Panginoon. So, nung ako po ay nagsimulang umattend, ayan, parang sa simula parang pakunya-kunyari, parang saling pusa. Nakakita ako ng kapares ko yun. Aattend, pagkatapos bisyo din, bisyo din. But may pangungusap talaga ang Lord. Yes. May pangungusap ang Lord. So, hindi man siya 24 hours nangyari, pagtulog mo na bago lahat, but may proseso. May proseso. Ipinakita ng Diyos yung pag-ibig ng asawa ko sa akin, yung wife-to-be ko sa akin, partner ko sa akin, at the same time, inaayos ng Diyos yung puso ko. Inaayos ng Diyos yung puso ko yung dating walang nararamdamang pag-ibig, walang nararamdamang love. Inuunti-unti ng Diyos na i-drawing sa puso ko yung love na mula sa Kanya. So, nung nakumpleto yon, that's the time na sinabi ko sa partner ko, let's do it. How did you propose? Ano let's get married. Ganun. Very simple lang po sa bahay.
Napag-usapan lang. po namin, simple lang. Yes. Let's get married. Yeah. Nagulat siya, totoo ba yan? Yeah. Parang Naiyak siya. Kasi namumula sa akin dahil alam niya yung puso ko dati. Para sabi, pusong bato, parang gano'n. Yes. Oo nga. From me, na magagaling salitang yon, doon pa lang na nakita ko sa kanya yung tears of joy. Hindi niya kalain na masasabi ko na for how many years hinintay niya daw yun. Alam niyang totoo na kasi alam niyang hindi mo ginagawa yan ng madalas, no? Yung magsalita mula sa puso mo. So, John, ano yung masasabi mo? Kasi I like what you said kanina na may proseso kayong dinaanan, nasa proseso and all. Ano yung mga masasabi mong nabago sa relasyon ninyo when you decided to get married? From masasabi ko na from fighter of the year, from lover of the year. Kaprasong lang, maliit na bagay pinag-aawayan namin. Mabilis uminit ang ulo ko, walang pasensya. At siya din nadadala kung minsan. But nung totally na nabago talaga, wow. Nagkaroon ng transformation, maganda rin yung pagsasama namin, nagkaroon ng harmonious relationship, na naging friend kami, magkaibigan talaga. Dati, ang samahan namin, alam niyo po yung parang binubuli namin isa't isa. Ang nakikita ko sa kanya, yung pangit, nakikita niya sa akin yung pangit. But, nung naayos at inayos ang Panginoon, ang nakikita ko sa kanya, lahat positibo, maganda. That really gives hope sa mga couples who are watching. No? Kasi yung mga iba, parang wala nang pag-asa itong marriage to. Parang mas mabuti maghiwalay na kami kaysa wala nang peace sa bahay. But you know, if you have Jesus in the center of your marriage, you will learn how to resolve conflict. Kasi kahit ang lahat ng mag-asawa, may conflict naman. Pero when you have Jesus, you will learn how to resolve it the right way. Diba? Maaring pwede mo sabihin dyan, no? Will you agree or can you attest na nagbago yung pananaw ninyo? Kasi nagbago yung pananaw mo sa Diyos, nagbago rin yung pananaw mo sa asawa mo na yon, no? Si Jacqueline. No? Pwede mo bang sabihin yon? Yes, nabago po talaga yung pananaw ko, nabago yung perspective ko, yung pag-iisip ko. Sa tuwing nakikita ko siya, siya din yung pinakamagandang babae. So, Yan ang wives na rinig, di ba? Ganda, Loyal naalala ko tip lang, to the no? husband. Yeah, naalala ko lang, Camila, sabi din sa Bible, you know, love covers a multitude of sins. Yes, No? yes. I think that's yung nakita Yes, ko yes. sa kwento mo. Ano? John, maraming mga husbands ang gustong makaalam. Ano ang ginagawa mo tuwing may tukso na bumalik sa dating kasalanan? Lalo na, you are in a long-distance relationship. yes. Hindi po naman natin sasabihin na na napaka-perfecto natin. Yes. Very transparent lang po tayo. May mga times na talagang yung mga simulan po natin, yes po, nag-tented sa vices. And kapag nakikita ko siya, parang merong wow, kaibigan mo ko dati, bakit mo ko nilalayuan? But ang lagi kong iniisip, ito ay nakaraan na. Ito ay nakaraan na. Yes. At ang napakahalaga yung tanong niyo po. Kumbaga, parang gusto ko talagang sagutin na lalo na LDR kayo. Long distance Long-distance oo relationship. nga, oo. So, maraming spekulasyon na kapag sinabing LDR, hindi nagtatagumpay. Tama po ba? Hindi nagtatagumpay kasi malayo kayo eh. Malayo kayo. Paano nyo mapalanggagaan? Katulad nga po, ang ginagawa ko po ngayon, first, I pray to God. Lord, kapag naka-encounter ako ng pagnanasa, yung pagnanasa, Yes. Yes. Lord, alisin mo po ito. Natural. Okay. Oo. Alisin mo po ito. Kasi ito yung magpapasimula ng hindi magandang Yes. gagawin ko. And we, as a couple, meron kaming agreement and covenant. Be transparent. Yes. Yung trust natin sa isa't isa ay laging nandoon. Kahit nasaan kami, andyan yung anong ginagawa mo. We Yes. make video and ganoon din ako. At hindi naman ako perpekto, but yung sa mga tukso, no? Andiyan yung mga tukso, nakakamingil din naman ako ng mga women. Lagi kong sinasabi sa Panginoon, inuunahan ko lang ng panalangin. Kasi ang sabi nga ni Jesus Christ, huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso. Yes. So, bago pala nangyayari, andun ang panalangin, Lord, palakasin mo ako sa tukso dahil ito ang kailangan ko, malayo ko sa asawa ko. So, ako naman nagpapasalamat sa Panginoon
nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi po ako sasabi natin na walang pakiramdam. Yes, oo. Na andun yun, yung pakiramdam na yun, but salamat sa Panginoon. Andun yung laging Hindi ka pag-cover niya. nag-give in sa Yes, temptation. yes, Yes, yes. so praise God. Kaya yung po yung nakakatingin po ako sa wife ko, ganun din siya sa akin ng eye to eye. Yes. Nag-cheat ka na ba? Yung mga ganong, no, it's no. And alam ng Panginoon. Yes. Praise God. But although it's really difficult, I mean, kasi it's really God's design for husband and wife to be physically together Yes. and not to be separated from each other physically for long periods of time. Kasi nga, you are to protect each other by fulfilling each other's physical needs. Pero, yun na nga, in this situation, I praise God that, God has been protecting you and your wife, and at least you're moving towards that goal of magkakasama kayo physically very soon. Yes. Oo. Ayun. Tama. So, John, I also like to know, ano yung mga practical tips mo kapag, let's say, may mga pagkakataon na ikaw ay natutukso? Kasi inamin mo nga, natutukso ka. Like, in what situations? I mean, like, you're in a party, gano'n, o may lumalapit sa'yo, somebody throws themselves, at you. Has that happened? May discernment po tayo. May discernment po tayo. Na kapag alam mo na parang ito, sa pagkakaibigan nyo, something na magkakaroon ng parang madedevelop ang isa't isa, yun. Doon na nagsisimula, Lord, salamat. At hindi ito yung yung nakakaroon ng pag-iwas. So, umpisa pa lang, pag-iwas. Tama yun. Iba yung friendly, iba yung mauwi sa fling. Yes. Totoo. Di ba? And I think it's very important to have yung mga agreements sa mag-asawa. Like, kami ng mag-asawa namin, we say we can't be alone with the opposite Tama sex. yun. Like, kahit sabihin mo, it's a harmless dinner, di ba? Parang, friend ko lang yun. Kahit wala ka namang interest sa taong yun, because if you keep spending time with the person, di Umpisa ba, pa lang dapat. constantly, habitually, you can develop that kind of intimacy with that person because you start sharing. Dapat maging klaro na sa mga kasama din natin na you don't put yourself in a situation that will compromise you. Umpisa pa lang, wag mo na ilagay yung sarili mo na pwede ka namang matukso o matempt to do something or think of something. No? Talagang very important na self-control sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na spirito. And you know what, John? I'm sure many married couples need prayer. And John, as the Spirit leads you, can we request for you to pray for the couples who might be going through a difficult situation sa buhay nila? Baka may gusto nang naghihiwalay na sila, nag-iisip na silang mag-separate ways sila, at lagi nagtatalo. Alam mo naman, yung mga napagdaanan mo, pwede bang i-lead mo tayo at ipag-pray natin sila? Sure po. Let's pray. Hallelujah. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa segment na ito agad, na ang bawat viewers, Panginoon, na mga married couple, na sira ang relasyon, hindi maayos ang relasyon, Lord, I pray na pagkalooban mo, Panginoon, ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Harmonious relationship. Give them love, Panginoon. Yung mga maghihiwalay na, yung mga nasa adultery, Panginoon, may pag-asa pa, Panginoon, na mabago, Panginoon, ang kanilang buhay. Maisaayos, Panginoon. At ikaw lamang ang makakagawa nito. Tulungan mo po sila, Ama. Tulungan mo po sila na maisaayos, Panginoon, ang kanilang pagsasama. Maging, Panginoon, yung walang kapayapaan, walang kagalakan, walang joy. Ikaw po, Panginoon, ang nag-aayos ng relasyon. Ikaw ang Diyos ng relasyon. Pakaiusin mo po, Panginoon, ang mga nakaantabay na viewers, Panginoon, namin ngayon. Kaya salamat, Panginoon. Kiniklaim namin, Panginoon, ang kaayusan ng relasyon ng bawat isa na nakikinig dito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sobrang hirap po mawala ng isang tatay, yung taga-provide ng pangangailangan ninyo. Tulad ni Mariel, pursigido ring mag-aral si Glyza, ngunit kapos sa pera. Mahirap kasi madami po kami nag-aaral. Sa ilalim ng Back to School project ng Operation Blessing, nakapag-aral ng libre sina Mariel at Glyza, nabigyan ng mga gamit sa eskwela, gaya ng uniforme at naging tablet na pang-online school. Meron pang allowance sa pagpasok sa paaralan. Amazing si Lord na merong Operation Blessing na patapusin yung pag-aaral mula first year
hanggang 4th year college po. Sa lahat po ng donors, sponsors po ng Operation Blessing, sana po marami pa po kayong matulungan na mga estudyante na kagaya ko. Marami na pong napag-graduate na scholars ang Operation Blessing dahil sa inyong pagkikipagtulungan sa CBN Asia. Let's help more students and support their dreams. Please visit cbnasia.com/give to send a special gift or to become a monthly partner today. God bless you as you prayerfully consider supporting all our initiatives. We are back and still with us is John. At makakasama din natin sa set, walang iba, John, it's a surprise, ang anak mo na si Genesis. Are you happy? Yay! Hello, Genesis. How are you? Welcome. I'm good. Thank you for having me po. Nakaka-touch naman, Genesis, yung ano nyo, yung reunion nyo, parang matagal kayo hindi nagkita. Opo, actually, matagal na nga po, mga more than a year na po pa. Oh, more than a year. Why is that? Nag-uwi po kasi kami nila mami sa Bulacan po. Medyo mas malayo po compared nung nasa Makati lang po kami, na mas madali pong puntahan si Papa. Yes. Oo. Actually, Camila, 20 years bago kayo magkita, ng anak mong si Genesis, John. Ano ang pakiramdam noong unang pagkakataon kayong magkita after 20 years? Grabe po, di ba paliwanag yung saya kasi gano'n na pala siya kalaki. Kala ko yung maliit lang siya, pero di ba paliwanag yung saya po. Yung joy ng isang ama. How about you, Genesis? Ano ang feeling mo nung unang na-meet mo ang papa mo? Sobra pong fulfilling. It made me complete. Sabi ko, ay, papa ko nga, yun kamukha ko po. Why is that nga, Genesis, John? Bakit 20 years na hindi kayo nagkita? Why that long? Kasi po, nasa Korea nga po kami. And then siya po ay nandito po sa Philippines. So, Genesis, how is your dad? Because, di ba, ito nga, si John, he had his old life, no? Tapos, later on, his life with the Lord. How was he as a father before and after? Well, before naman po kasi ang pinaka naging bonding ng namin is yung online, mag-usap sa online po. Yes. No? Nung nagkasama po kami doon po niya, nakwento yung past life po niya. Hindi mo na-witness, nakwento lang niya. Opo, nakwento na lang. Mabait naman po siya ever. Para po sa akin, sa mga naaalala kong mabait naman po siya. How did this impact you nung kwento niya sa'yo na ito yung life ko before, ganon? Yung history ng buhay ko na, ito pala si papa ko dati. And no negative reactions at all. Open din po siyang nakwento niya po yung mga ganong mga past niya, ano po siya dati. As father and daughter na catch up. Matagal kayo, di ba, hindi nagkasama. So, how are you now, John? Paano kayo bumabawi sa time mo with Genesis? Gaya ng sinabi niya, kapag malapit lang sila, pupunta ako. Yes. Pupunta siya dun sa Cavite. Ihatid ko sila dito. Kaya salamat sa Panginoon for almost a year na hindi kami nakita. I'm very surprised na dito kami nakita. Sa sa business. Yes. Oo. Janice, balita ako, madalas ka daw nabanggit nga ni Papa mo na nagkikita kayo, no? Sa pagdalaw mo sa kanya, ano yung nakikita mong way niya para maging close kayo? Ano yung mga ginagawa niya? Bukod nga po sa pagkukwento po, makwento po kasi si Papa. And naman po, nagkakasundo nga po kami kasi siguro doon ko nga po nakuha din yung kadaldalan ko. Bukod po doon, po siya, maasikaso po. If aalis man po siya early morning, meron po akong food na nakahanda, ulam na nakaluto, na
hindi ko naman po expect na ang isang dad ko pala, ang papa ko pala, yung marunong po palang magluto. Ayun pa, maasikaso. So bumabawi siya sa time, sa pagluluto, at sa kwentuhan. Ganda naman. Yes. Ganda. Balita ko, Genesis, meron kang gift for your dad? Yes po, ito nga po, dala ko yun. Yung kanina pong sabi namin na moment ng aming unang pagkikita, ito po yun. Ito po. Ano yan? That was Sa- 2 years ago. It was back 2020, yung sa airport po. Yung sinundo po namin si Papa sa airport. So ito yung picture nyo nung una kayong magkita. Unang nagkita. After nung 20 years. This is the very first time. Yes. Wow. First time you saw each other. Yes. The last time you saw her was baby pa siya, or how old I'm was not she? even out. Hindi po kami hindi nakita. Talagang this is the That's first the time. very, very first Yes. time. How was that? How was the It experience? feels, it felt very magical. Kaya ito talaga yung pinaka-valuable na moment. And now you're giving it to your father just to be reminded na talagang very precious sa kanya. Yes. Yung moment na to. And I'm very sorry din sa aking daughter kasi gusto ko lang sabihin sa kanya in the front of many people. Before, yung partner ko po dati, yung mom niya, nung nagbubuntis din, I told you before that, sinasabi ko na kapag magbubuntis si Papa, papalaglag. And tinry po namin siyang pinalaglag. Praise God. Pinalaglag po talaga namin siya. And then, praise to God. Nandito siya. Nandito siya, nabuo siya. God is good. Praise God. Mabuti talaga ang Diyos and It's okay. John, do you have any last message para sa inyong anak? Yes. Okay. Alam ko na matagal mo akong hindi nakasama. Gaya ng story ko, nagkaroon ako ng parang hatred. Yung parang nawala at nakalimutan ko yung love. Nawa hindi mangyayari sa inyo. Hindi mangyayari sa iyo. At good luck sa career mo and good luck sa nalalapit na marriage. Wow. Yes. Ikaw I pray. naman, Genesis, baka meron ka ring message for your dad. Yes. First of all, thank you po for being very supportive and for always trying to reach out. And syempre po bilang anak, dapat ako po yung nag-reach out sa parent, pero si Papa po yung hindi nagmimintis na kamustahin ako from time to time. Thank you for letting me feel na you're always there, na you're one call, one message away. Wow. Even na malayo po tayo. Thank you. Thank you so much, John and Genesis. Thank you for, the touch. I mean, I'm so blessed also by your relationship. I mean, it doesn't matter what happens in the past, pero it's a good lesson for our viewers. No, I mean, even if something happened in the past in your relationship, no, mag-ama, diba, or mag-ina, you can move forward and start building a relationship now. Yeah. Thank you, John and Genesis. You know what? This is another story of God's grace, which is unfolding right before us, and it reminded us that it is only the grace of God that can transform us. Transformation through grace is not a one-size-fits-all process. God works in each of us in unique ways, and our transformation journey will look different from others. What is important is we go through the process of transformation. It is through His Word that our hearts are truly transformed. Let me read this verse from Hebrews 4, verse 12. For the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. Sa wikang Tagalog naman, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. If you are blessed with this show, help us produce more so that we can reach more people in need of hope and change in their lives. Just scan the QR code on the screen. I hope that this episode has given you the strength
and inspiration to live a life that is committed to doing what's right and following the right path, which is in Jesus. Join us again next week for another week of inspiring testimony. God bless you. Bye-bye.